Nasaktan lang po ako sa parte na ipinagpalit niya ako sa isang single mom habang ako ay ginawa niya ring single mom. Ang huling jugjugan po namin ay sinabihan niya ako na hindi niya na ako mahal kaya sobrang baba na lang po ng tingin ko sa sarili ko. Tawagin na lang daw natin siyang Takoyaki at meron siyang naging ka-live-in partner sa loob ng 5 taon at may anak sila. Sobrang naging madami ng dahilan ng kanilang paghihiwalay kagaya na lang ng cheating, pag-neglect at hindi pagtrato ng tama at lalo na yung mga childhood trauma. Hanggang sa silang dalawa ay nagkahiwalay at nagkabaranggayan pero may dumating na unexpected event. Naoperan si Takoyaki sa kanyang gallbladder at sobrang naging dami ng komplikasyon, siya po ay nag-agaw buhay. Noong una ay parang matapang siyang makipaghiwalay dahil ang sabi niya ay kaya niyang maging single mom. Hanggang sa parang hinipo na lang daw siya ng Diyos at gusto niya nang ayusin ang kanyang pamilya at gusto niya nang makipagbalikan. Kasama na rin sa parting ito nang makita ni Takoyaki na okay naman ang kanyang live-in partner nung nawala silang mag-ina sa kanya. Ang naisip kasi ni Takoyaki ay ayaw niyang magkaroon ng ibang kaagaw ang kanyang anak sa tatay nito. At habang silang dalawa ay hiwalay, maraming nalaman si Takoyaki na sobrang dami palang kalandian ng kanyang ex na puro single mom. Isa na rin dito ang boss ng kanyang ex kaya nasaktan na lang siya na single mom din ang ipagpapalit sa kanya. Kaya sinubukan ni Takoyaki na magmakaawa sa kanyang ex, halos wala na siyang kahihiyan na tinira para sa kanyang sarili. Kulang na lang ay halikan niya ang paa ng kanyang ex para pumayag lang na makipagbalikan sa kanya. At kagaya nga ng sinabi ng ibang tao, kapag lalo kang nagmakaawa ay lalo ka lang niyang lalayuan at aayawan. At dahil hindi naman tumatanggi ang kanyang ex sa tuwing niyayaya niya na may mangyari sa kanilang dalawa ay nagkaroon siya ulit ng pag-asa. Ang akala ni Takoyaki ay may chance pa pero siya po ay nagkamali dahil huling jugjugan nila ay sinabihan siya ng kanyang ex na hindi na talaga siya mahal. Kaya simula nang narinig niya ang mga salitang iyon, sinabi niya sa kanyang sarili na tama na. At makalipas lang ang 1 linggo ay nagpunta sa bahay nila ang kanyang ex para dalawin niya ang kanyang anak at ang sabi niya ay hindi siya gagawa ng paraan para may mangyari sa kanila ulit. Kaya walang nangyari sa kanila nung araw na yon hanggang sa isang araw ay parang bigla na lang nagbago ang ex niya. Dahil ang ex live-in partner niya na ang gumagawa ng paraan para may mangyari sa kanila kaya sobrang saya naman ni Takoyaki at nagkaroon na naman siya ng pag-asa. Pero nandun pa rin ang mga takot niya na baka niloloko pa rin siya ng kanyang ex at hindi pa po sila nagkakabalikan noong mga panahon na yon. Hanggang ngayon kasi ay nakikipag-usap pa rin ang ex niya sa kabi-kabilang mga single mom lalo na sa kanyang boss na palagi niyang kalandian. Hindi ko po alam kung itutuloy ko pa ang ganitong setup dahil sa tuwing pupunta siya sa amin ay may nangyayari sa aming dalawa pero hindi po kami magkarelasyon. Parang ginawa niya lang akong option, hindi rin po siya nag-a-update sa chat at hindi rin tumatawag. Hindi ko rin naman po maramdaman na ginagawa niya lang akong parausan dahil mas nag-e-effort na po siya ngayon kesa dati. Sa tuwing umuwi siya dito sa bahay ay nararamdaman ko na parang buo ulit ang aming pamilya. Masaya po ako dahil nararamdaman ko naman yung pagmamahal niya kapag kasama namin siya pero hindi pa rin po siya umuwi dito sa bahay. Naguguluhan din po ako dahil sinabi niya sa akin noon na hindi niya na ako mahal pero hindi po ganun ang aking nararamdaman. Wala na rin po akong access sa cellphone niya dahil nilagyan niya na ng password at ayoko na rin pong kalkalin dahil baka masaktan lang ako. Patuloy pa rin po akong nagdarasal na sana umuwi na siya sa amin at maayos na namin ang aming pamilya. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Kaya siguro ganito yung nangyari dahil sa kagustuhan mong magkaayos kayo ay pumapayag ka na lang sa lahat ng gusto niya. Na sa tingin ko ay pabor na pabor sa kanya dahil open siyang makipaglandian sa iba dahil pumapayag ka. Dahil kagaya ng sinabi mo sa tuwing may nangyayari sa inyo ay parang nagkakaroon ka ng pag-asa na maaayos ang iyong pamilya. Pero para sa akin lang naman ito dahil para sa akin ay hindi dahil sa tingin ko ay inaabuso ka lang niya. Parang sinasamantala ni ex ang iyong kahinaan dahil alam niyang papayag ka kahit meron siyang iba. Sobrang laking tulong naman talaga ng pananalangin para sa araw-araw nating sitwasyon pero kailangan meron din tayong aksyon. Kaya kung hihingi ka ng advice, ang masasabi ko lang tanungin mo ng isang beses, aayusin ba natin to o hindi? Ngayon kung hindi siya pumayag, huwag kang pumayag na inuuwian ka lang niya para jugjugan kasi respeto mo na lang din sa sarili mo yon. Alam niyo ba yung kasabihan na kapag wala na yung isang tao, tsaka natin malalaman kung ano yung halaga niya? Bakit hindi mo subukang i-apply sa kanya, layasan mo yung visit ex mo na yan? Malay mo, di ba, pag nawala ka sa buhay niya, dun niya malaman kung ano ang iyong halaga. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Alexis Ryan Adobas, Anjanet Flores Abad, Kay Dupaya at Diana Rose Collie Flores. Kaya yun lang. Like, share para alam mo na namin bukas. Bye-bye!